The town of Orion in Bataan province is now under a state of calamity following a massive fire on Tuesday. And we now talk to Emmanuel Gloria, chairman of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office of Orion, Bataan. Good morning, sir, and thank you for taking our call. Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Maria. Sir, kumusta na po ang Orion town ngayon after just a few days after that huge fire? Yes, ma'am. Yun nga po, nakakalungkot yung trahedya at ngayon lang po ito naganap sa amin. Masyadong napakarami nung apektado natin dito sa Nasunugan, dito sa bayan ng Orion. Isang barangay lang po ito, Sitio Depensa ng Barangay Kapunitan. Kaya lang po halos kalahati po ng barangay ay nawala dahil almost 1,018 families po ang naapektuhan itong trahedya na to. Paano po nagsimula itong fire na to? Bali, ayon po sa report ng ating fire station, mayroon pong dalawang bata na iniwan ng magulang para maglaba ang magulang. Tapos naglaro lang po ng posporo itong dalawang bata sa hindi inaasahan na napunta po ito sa kutsyon na madali pong nagdiab. Sa kalituhan po ng mga bata, gustong buhusan ng tubig pero gasolina po yung naibuhos. Wow. Okay, sir, can you update us po on the casualties? Sa ngayon po, malinaw po na isa lang naman po yung casualty. Bagamat ganun po, ay marami rin naman pong mga nasugatan gawa po nung mga pag gusto nilang mapula yung apoy na nagsilusong po sila. So marami po yung mga nasuyak, na galusan, na ano po ng fire natin. So yun po. Sa ngayon po, nasa evacuation center po sila sa dati po nasa Kapunitan Elementary School pero ngayon po nasa Bataan School of Fisheries dahil sobra pong dami. Nilipat po namin doon sa medyo maayos na lugar. Mayroon pong dalawang building na hindi pa po nagagamit, nagawa po ng Public Works. So yun muna po, pinagpaalam po namin para magamit po ng evacuation center. I see, sir. So to be clear, may isang namatay. Ilan po yung injured? Yung injured po, yung ginamot po ng ating rescue at ng Municipal Health Office ay humigit kumulang po sa 50 katao. Okay. Tungkol naman sa mga evacuees, what other forms of assistance are they being given and what do they need? Sa ngayon po, marami naman pong tulong na galing sa iba't ibang lugar dito sa Orion, maging sa Karatig Bayan po namin, sa ibang LGU. Ang dumarating po kasi mga used clothes. Kaya lang po, sobrang dami na rin po ng used clothes. So ang kailangan po, tulong po kasi ng LGU natin, ito pong pang-araw-araw po nilang pagkain. Pero sa pangmatagalan po, dahil plano na rin po na ilipat sila sa maayos na lugar dahil sila po yung aming mga informal settlers na nakatayo po along Manila Bay. Sila po ay mga nakatulos lang sa tubig ng Manila Bay. So talagang nagplano na po yung aming LGU na magkaroon po sila ng paglilipatan. Pero yung nakuha po kasi naming lupa ay ang makikater lang is 185 families. So sa ngayon po, ang kailangan talaga nila ay mga kumot at banig, mga gamit po na katulad ng mga tubig at saka yung mga pagkain po na pang-araw-araw. Okay, sir. If ever may mga gusto mag-donate para sa kanila, where can they bring the goods? Direkta po sa Municipality of Orion, pero meron po kaming staging area po sa mismong evacuation center sa Bataan School of Fisheries po. All right. Maraming salamat. Thank you very much, Emmanuel Gloria, MD RRMO Chairman of Orion Town in Bataan.